Eh, Ah, aha. eh, eh, okay na na. Baka may tipos niyan, partner. So, Bongga ayan, ako eh. before natin simulan yung topic natin ngayon, yung kwentuhan natin ngayon, introan ko na. Mm-mm. Welcome sa pinaka-viral na podcast dito sa Pilipinas at soon, number one sa universe. Ito ang Bakit To? Podcast. Yan. Partner, dumadami ng mga mga fans club natin Napapansin ko Yes. ah. Nakailan na ba sa analytics natin ngayon? Ano na, ang sa sa YouTube, ang average kasi is less than 100 na. Dati kasi Mm. mga onti-onti lang eh. Pero ang good thing kasi sa Spotify, ah pati may mga foreign tayo na end users na Nakikinig na rin. nakikinig. So, Nice. we will rest assured that me and my partner will communicate in English as much as Yes. possible. We will improve ourselves on every episodes so that our communities will be expand. Yan. Yan. Thank you pala sa mga listeners natin, lalo-lalo sa mga probinsya. Mm. And then also do sa mga nakikinig sa mga natin, mga kababayan natin nagdo-drive sa sa mga Yan. taxi. Ayan. So nakikinig yan din sila ng mga podcast. At isa na rin tayo doon sa ano sa mga napipili nila. So maraming maraming salamat. Kasi mostly na nakikita ko sa analytics ng natin ng mga social media natin is using cellphone yung talaga Oo, ginagamit majority. nila para majority. So ayan. So congratulations nila partner kasi Ay, partner, nandito may na tayo. tanong pala Oy, ako sa'yo. ano yan? Thinking out of the box lang. Naranasan mo na ba na maloko? Marami, Diyos ko. Kung tatanungin mo lang hindi pa naman lumalagpas sa 10 daliri ko. Pero Pero naloko mostly ka yan, na in financially or kahit ano lang, yeah, sa yes, yes. paniniwala. Ganon. Kahit maliit na bagay lang, yes. Kasi mostly kasi ng mga ganyan ng mga nanloloko is magaling sila magsalita. Hmm. Ayan. Parang maganda So, na bakit no? mo natanong Pag-uusapan yan, natin partner? yan, no? Okay. So, ayan, related kasi itong, yung tinanong mo sa akin, dito sa natin, sa topic natin. But, syempre, gusto ko lang i-congratulate yung team natin, which is, nandito na tayo sa, episode 19 ng Bakit To Podcast. So, ang title ng, natin, ng kwentuhan natin ngayong gabi is, Bakit madaming naloloko si Francis Leo Marcos, which is si Norman Mangusin, at ang con artist. So, Uh, ayun, bakit uh, natin to bakit natin to itatopic? Kasi ito yung pinaka-trending ngayon sa sa social media, which is shout out kay Makagawaw, kay Boss gatas MG. na So, gatas. gatas na gatas. So, ayan, nakakatuwa kasi yung segment niya ngayon, which is, ang niya ngayon, ang nire-real talk niya ngayon is si Norman Mangusin. And then, di lang naman si MG yung, ng, ng, sa kanya, kumbaga, umaatake sa kanya. Kasi, mostly kasi ng mga pinagagawa niya, ano, pagkakwentuhan natin dito. And then also, disclaimer lang din sa mga nakikinig na itong mga sasabihin namin is mga sasabihin at i-komento namin is na yan siya. Naka-publish na siya sa mga social media, and also meron na rin to sa mga natin sa gobyerno natin, which is sa NBI and sa news outlets natin. So meron kami mga pinagbasihan dito sa mga magiging comment namin sa mga nangyayari sa social media. So, ayun Dito partner, hindi to kwentong barbero na may 500 meters away ng mga gunner Kwentong real talk lang to. so ayun, hindi naman kami sasalita dito kung wala naman kaming basehan. So, gusto lang din naman din namin na malaman nyo yung kung ano man yung gusto namin ipahayag
para at least malinawan yung mga listeners natin and also mga kababayan natin mga Pilipino. So, partner, ano ba yung kumbaga komento mo about dun sa ngayon trending sa social media, mapa Facebook man yan, Twitter, X, or sa YouTube. So, ano ba yung mabibigay mong komento about sa kay Francis Leo Marcos or si Norman Mangusin? So, una sa lahat, or first of all, ano nga ba ang con artist? Or Mm. yon, ano nga ba ang con artist? Para sa mga listeners at viewers natin. So, for the con artist, it is a person who deceives other people by making them believe something false or making give money away. So, in short, or pinakasimplest na definition na to ng con artist ay scammer. So, bakit? Bakit meron scammer or con artist na tinatawag? Kasi may mga uto-uto. At yun ang Yeah. nakakalungkot ay maraming Pilipino na gullible or uto-uto. Mm. So, nung sa background ni Norman Mangusin or mas kilala nyo ng mga utoto na bilang Francis Leo Marcos is sino nga ba si Norman Mangusin? So, si Norman Mangusin ay naging kilala noong panahon ng pandemya sa dahil sa mga kanyang videos na tinalagang Mayaman Challenge. So, syempre, alam naman natin yung Mayaman Challenge yung panahon ng pandemya. So, since lagi tayo nasa loob ng bahay natin kasi lockdown nga gawa ng ng COVID-19. So, ang for the context nung Mayaman Challenge na pinapakita niya is namimigay quote and unquote ng bigas para sa Mm. mga nasalanta Oo. ng pandemya. Mm. So, syempre, for publicity, binibidyo niya, niyayabang niya, tapos kinikilala niya na sarili niya na na Marcos siya, ganun. So biglaan to na sikat to eh. So syempre ang tao, marami na intriga at marami rin na uto. Pero ngunit, ah bigla siyang hinuli ng NBI for some reason during din pandemic tapos napag-alaman na siya, ang totoong pangalan naman niya ay si Norman Mangusin. So bakit? Ano mga kaso sa kanya? So, ang kaso sa kanya is identity fraud or pandaraya or pamameke ng identity or pagkakalilanlan sa sarili. And then, pangalawa is, kilala siya sa panlilinlang sa publiko gamit ang pangalan ng pamilyang mga Marcoses. And then, pangatlo is may mga sinampa pa sa kanya ng mga other criminal cases sa kanya. So come to think of it sa mga listeners sa viewers natin, kung maalala nyo na in-interview si mahal natin Pangulo na hindi pa siya Pangulo noon, ano pa siya noon, citizen pa siya noon, si BBM, in-interview siya kung kaano-ano niya si Francis Leo Marcos. So, dininay na niya. Saka as well as doon si Imelda mismo, dininay na niya pati nung ate ni BBM na which is si Amy Marcos. So, ang nakwento lang ni Amy Marcos, nung tinanong siya kung kaano-ano yung si Francis Leo Marcos or kilala nila is ah ah nagpapansin lang sa kanila yan nung narinig doon niya lang nakilala kasi nagpapansin nagpepresenta na Marcos din daw siya ganito ganyan pero duda sila kasi wala silang ganung kilala na ano. Though mukha naman siyang Ilocano kasi may itim kasi ang alam kasi mga Ilocano kasi natural na naman may itim sila eh. Tapos ang may itim rin ng mga labi ganun. Kasi ganun nung ko eh father side ko eh. Saka nung iba kong chewin sa mother side ko kasi nga 'di ba kwento ko sa yung partner pag nagkakwentuhan tayo ng personalist background talaga namin is Ilocano talaga. So yun. Mm. So yun, balik tayo sa topic. So, yun, kasi dahil mukha nga siyang Ilocano, kaya sa mga tao na or mga ordinaryong Pilipino na nakikinig or nanonood sa kanya sa through social media is madali siya mapaniwala. So, napag-alaman na upon investigation ng NBI, kaya siya nahuli noon at nakilala siya bilang Norman Mangusin is ah may amo pala siyang incheck na billionaire, Chinese billionaire dito sa Pilipinas na na dito nakatira at marunong magtagalog. Pero ngunit kasi syempre ang mga foreigner
alam naman natin yun na bawal sila mag-negosyo dito sa Pilipinas unless kung may partners, ipa-front nila nung pangalan or kung sino may nung Pilipino. Kasi since kung magta-tie up ang foreigner dito sa Pilipinas is dapat 60% or 70% sa Pilipino may-ari, tapos less than 50% sa foreigner. Kung mag-i-invest silang mga foreigner dito sa Pilipinas, ayun yun sa batas. So, napag-alaman na may amo siya na bilyonaryo na nakatira dun sa eksklusibong village sa Las Piñas. Ang i-disclose ko na ako sa yung pangalan na partner. Ang pangalan niya is Bernard Chong. Yun yung sa pagkakaalam ko sa yung pag sa aking pagsasaliksik. Tapos, kung napapansin nyo, mga sports car ni Norman Mangusin or mas kilala nyo na bilang Francis Leo Marcos is puro personal plate or special plate yung nakalagay. Tapos nakalagay doon yung initials ni Bernard Chong. Kung napapansin nyo. Kaya doon siya na-trace sa NBI na gumagamit lang siya ng pangalan ng Marcos. Saka naging nuisance candidate pala siya kasi tumakbo siyang, alam ko, sa senador ng last 2022, Ah, 2019 sa pagkakaalala ko, 33 pa partner. lang ata siya nun, partner. Mhm. Doon pa lang, since di niya na-meet nung isa sa mga requirements bilang sa pagtagbo ng senador kasi kailangan minimum of age is 35 as I know. Ay ano yan, ano yan, nasa batas yan, kahit i-search nyo pa yan sa through internet na minimum ang age ng ng pagtakbo bilang senador is 35 tapos 40 years old naman bilang sa vice at presidente rin. So yun, balik tayo ulit sa topic. So kaya siya nakakulong dahil sa totoong pangalan niya bilang Norman Mangusin at nakonsidera siya na bilang nuisance candidate nung nakarang election. So ang masakit na to dahil sa kayabangan niya, dahil nabulok siya sa kulungan, di ba, partner? Parang makapagpiyansa siya, nagmamakaawa pa siya doon sa amo niya, which is si Bernard Chung, na makalaya siya, na which is, ang alam ko kasi ang bail sa kanya is 200,000 sa pagkakaalala ko, partner. Tama ba nung sa akin pagsasaliksik? Yep. Mhm. Tapos yun, kung iisipin nyo mga listeners at viewers natin, doon pa lang, malaking red flag na. Pero ngunit, patuloy pa rin si Francis Leo na manguuto ng tao. So ikaw ba part, alam ko may mga, may mga alam ka dito tungkol kay Norman Mangusin eh. Mostly kasi nasabi mo na, pero syempre dadagdagan ko pa yan. Sige. So, ayan, moving forward. So, ayan. Bakit nga ba natin ito binibigyan pansin? Unang-una sa lahat kasi mainit at relevant pa rin tong ganitong topic kasi tumatama ito sa psychological ng panlilinlang and social media influence at blind trust ng mga Pilipino sa karisman kaysa sa katotohanan. Mm. So, ayun, since na bigyan mo na ng intro about yung kay Norman Mangusin or tinatawag nilang FLM. During pandemic kasi dagdag ko na lang din, siya so-called philanthropist na Mhm. tumatayo para sa mga mahihirap. So kita naman natin yan kasi during pandemic, ayun, viral kasi siya sa YouTube pati sa social media, which is sa Facebook. So ayun, pinopost niya dun yung mga kinakalampag niya daw yung mga mayayaman dun sa specific na kilalang subdivision. Ewan ko kung dito sa Manila yon, pero ayun, napag-alaman ko rin sa nabasa ko na binigyan din nila ng reklamo to si FLM or si Norman Mangusin na na hindi pwedeng kumbaga kung in short na walang pahintulot tapos siya yung nagpo-post dun sa social media na para ipahiya yung specific na so inireklamo siya ng homeowners dun at pinalayas. So napag-alaman ko din na may basehan naman to kasi nakapost naman to sa mga news outlets and sa mga social media platforms na napag-alamanan din dito na yung tinitirahan niya dun sa
exclusive na subdivision is nangungupahan lang pala sila doon. And then hiniram niya lang yung mga sasakyan doon sa sinabi mo na ano na mayaman na Chinese business. So, ayun, yun yung mga nakita ko na ano, na mga ebidensya doon sa pinasok na problema ni Norman Mangusin. And then also, um ano ba yung mga interesting dito? Kasi maraming lumalabas kasi at na ine-expose laban sa kanya. Madami rin yung in short, kahit ine-expose na siya doon sa mga panloloko niya is madami pa rin naniniwala at sumusuporta sa kanya. Yun yung mga tipong taong na pa-GCash. So alam niyo na yun. So bakit nga ba tayo madaling malinlang ng mga con artist na mukhang mabait, matulungin o matalino. Kasi ano yan tinatawag yung kasama kasi sa konsepto yan guys ng hero worship or kumbaga psychological scams na kumbaga marami tayong mabilis tayong mapaniwala dun sa mga ginagawa nilang panlilinlang. Like for example, tumutulong kami sa ganito pero behind the scene nanunulisit yan sila na for example, humihingi kami ng tulong para itulong namin sa ganitong aspeto. So, ganun yung mga um, pinapalabas nitong mga taong to. So, ayun, base sa mga napapanood ngayon ng mga viewers ngayon sa social media, merong bangayan na nangyayari sa social media which is si Boss MG at si Norman Mangusin. So, nandyan almost 12 to 14 episodes na ata yung nagagawa ni MG. So, marami kayong matututunan dun sa channel ni Makagago kasi doon binabracket niya or pinapakita niya yung mga bagay na hindi dapat tularan bilang isang influencer. Or sabi nga nila, 'di ba? Um, Gumagawa ka ng kabutihan pero sa likod ng maskara mo is puros kalokohan yung mga pinaggagawa mo. So, based doon sa latest post ni MG is na kaso na to si ano si Mangusin doon kay MG. Then si MG is syempre i-counter niya yung mga issue na ibabato sa kanya. So magandang subaybayan yung bardagulan nilang dalawa. So ayan, dagdag na din dun sa mga allegation na na nadikit sa kanya. Unang-una, meron ako ditong apat na kategorya which is in May 2020 in National Bureau of Investigation which is sa NBI, arrested si Marcos/Mangusin for allegedly violating the Republic Act of 8050 optometry law in Baguio City which is distribute kasi siya or namigay siya ng eyeglasses without required authorization. So kinasuhan siya doon. And then next one is he was also linked by NBI to other charges including alleged human trafficking, uses many alias or mga maraming pangalan na ginagamit which is yun ginamit niya to sa passport document falsification and also estafa. So ayun yung mga allegation na nangyari sa kanya, and the third one will be in last 2006, he also arrested for warrant for alleged human trafficking and broader connection in Pasay City surface in media reports. And the last one will be, according to the some resources, Mangusin was reportedly released after the almost 4 years in prison lately 2024. So, ayun, almost 4 years pala siyang nakulong dahil sa mga allegation na Naging pinasok. mayor. Naging mayor. Oo. Pero Naging mayor sa hindi Sputnik. ko pa alam na na kung totoo yung mga pinagsasabi niya na siya daw yung mayor ng Sputnik. So ayun, nasabi na rin ni MG na yung grupo na yun talagang hindi naman ganun, kumbaga hindi masama yan. Kumbaga tinayo nila yung grupong yun para maging mabuti dun sa loob ng kulungan. Pero ang ginagawa ni Norman Mangusin kasi ginagamit niya sa kalokohan niya para kumita siya.
So, ayun lang naman Ang yung mga problema kasi negative. pinagyayabang niya kasi na mayor daw siya doon sa ano at miyembro daw siya ng Sputnik pero wala naman totoong basis eh. Wala naman siyang resibo about Ginamit pa doon. niya yung kapwa scammer na si Mm, Casper. mm. Casper. Casper! So, ayun, ano din yan, partner, kasi ano rin si FLM, kumbaga, mahilig siya manindak at palamura siya, mumurahin Mhm. ka talaga ng matindihan nun sa ano, sa Sa pag kapansin ko nagla-live siya. kapag barado na siya, pag nahanapan na siya ng butas, ang i-guilt trip kanya or i-gaslight kanya na through his ano Tatakutin ka foul niya. words. Tatakotin ka niya Mm, tapos may kasamang mm, mura pa. Yun ang mm. napapansin ko eh. So, ayun nga Kagaya yung nung ano, ginawa niya kay MG ngayon, 'di ba? mm. Oo, ganun lang din, kasi talo na siya eh. Wala na siya pang rebat insert. So, Siguro ayun ayun. ang coping mechanism niya kapag nahuhuli na siya sa mga gawain niya. Ewan ko ba bakit nag exist pa siya dito at hindi pa siya nahuhuli sa mga iba pang ginagawa niyang hindi mabuti. Ewan ko, syempre, may mga ano din yan. Pili ko may May mga mga sumusuporta sa kanya na mas totoong malalaking may crime, impluwensya. crime May impluwensya. organization na maimpluwensya kaysa sa kanya. Bali ginagawa lang siyang fronta. Kagaya nga nung sinabi ko na about dun sa background ng amo niya na si Bernard Chong is kung para makapagnegosyo siya dito sa Pilipinas na hindi siya mahuhuli. Kailangan may magfa-fronta sa kanya bilang may-ari, kunwari, dun sa company. So which is I think yun yung ginagawang front which is yun na si Norman Mangusin. Totoo yan. So, Kasi ano partner, bawal naman may kasi sila dadagdag ka pa ba? magnegosyo eh. Oo. Kung tutuusin dun sa backstory ni Norman Mangusin, di ba pinagyayabang niya may asawa daw siya na Haponesa. Pero Wala, ano lang yun, fake kung lang. tutuusin, rent to girlfriend yun. Kasi halata naman kasi, kultura na ng mga Hapon na pwede ka magrenta ng companion eh. Kasi ang totoo, Mm. umarap na yung totoong asawa eh. Totoong asawa niya di ba? Oo. Umarap na siya kay MG, tapos kinuwento niya kung paano siya manggancho dati. Tapos doon Mm. napatunayan na panadero pala si Norman Mangusin, di ba? Nung Mm. nagtayo siya ng business ng bakery, scam pa, di ba? Nung puhunan, Mm. galing dun sa mga ka-OFW niya kasi nag-OFW siya dati sa Saudi, di ba? Oo. Kaya deserve niya talaga na hiwalayin siya ng asawa kasi ganyan kasi ugali niya. Walang magtatagal sa kanya nung ganyang ugali ng tao. Kahit ako babae eh. Kung ganyan ng asawa ko, hiwalayan ko na lang, di ba? Mm. Correct, correct ka dyan. Tapos ang masaklap diyan, pinagtatabuyan pa ni Norman Manguso nung totoong pamilya niya, di ba? Oo. Minumura-mura Hindi niya niya daw lalo kilala. nanay niya, hindi daw niya kilala pag nagko-comment Mm. doon sa live niya, 'di Mm. ba? Hindi niya daw kilala. 'Yun Yung ang yun. yun ang masakit bilang magulang eh. Hindi na Na ano yun eh, partner, tinatakwil ka. actually partner, hindi na ano eh, sapat yung word na masakit kasi wala Mm. naman siyang pakialam. Mm. Mahaba na sungay niya, na impluwensya na yan ng mga totoo niyang mga amo. Mm. Sa kasi Casper, alam ko may kaso rin yan, di ba? Oo. Dito rin sa Cavite yan, na Mm. ano, Taga na Cavite lang palalo, si Casper. mm. So, ayun, yun lang yung nakakalungkot Mm. doon. At ikinakatuwa ng unggoy na yan. So, Mm. partner, may idadagdag ka ba bang mga information about Norman Mangusin or CFLM? Wala na partner. Ikaw ba? Okay na ako, all goods na ako. So guys, nandito na tayo sa ano, sa portion natin ng positibo at negatibo pagdating dito sa ano natin, sa topic natin na to. So ito muna, unang-una muna natin ito-topic yung positibo kung meron man. So, unang-una dyan, meron ako tatlong ano dito, tatlong category dito, which is unang-una, nagiging aral to sa publiko. So, ito yung ano, paalala sa atin na wag basta-basta maniwala sa social media persona. Pangalawa, awareness sa con artist na tinatawag natin. Kumbaga, matuto tayong kilatisin kung sino yung tunay na tumutulong at sino yung nagpo-promote lang
para sa mga sarili nila. So marami yan. Hindi lang individual pero yung iba dyan is talagang gumagamit talaga ng puwersa. So, pangatlo, motivation to verify. So, naangat kasi dito yung partner yung literacy sa fact-checking na tinatawag natin at media awareness. So, yun yung tatlong kategori ko pagdating dito sa positibong aspeto. So, ikaw partner, may dadagdag ka ba ba? Ako sa mga positibo or positive effects nung sa dahil sa pinaggagawa niya. Indirect ko to is sabihin na ano na positibo. So for me dahil sa pagkakaroon ng mga con artist, so in blessing in disguise, ang mga tao is nagiging mapanuri or nagigising sila sa katotohanan at ginagamit nila yung critical thinking nila. And then, pangalawa is, para sa mga listeners at viewers natin is, hindi na sila basta-basta nagtitiwala through social media or nung social media persona na tinalakay mo kagaya nung sinabi mo kanina na bilang tao na maging good Samaritan act na tinatawag. Ayun lang. Ayun lang. Dadagdag ko. Yeah. So, ayan, since yun yung idadagdag mo, dito na tayo sa next na which is sa negatibong aspeto. Meron akong apat na kategorya dito. Unang-una dito is emotional manipulation. So, ginagamit kasi na pang-awa at kabaitan ng tao para sa pansariling interes. So, kitang-kita yan dito sa subject natin. Pangalawa is pagkawala ng tiwala sa totoong tumutulong. Dahil sa mga tinatawag natin mga scammer, pati mga genuine na philanthropist is nadadamay. Pangatlo is mass deception. So kapag maraming naniniwala, nagiging cult-like ang support system natin at mahihirapan na tayong kontrolin ito. Pang-apat is cultural tendency to idolize. So, gustong-gusto kasi nating merong tagapagligtas na tinatawag. Kaya madali tayong mapasunod kahit wala namang pruweba. Yan. So, marami kasi pag once na nagla-live siya, makikita mo talaga doon na marami siyang napapaniwala doon sa mga kalokohan na pinaggagawa niya. So, Tsaka, ikaw partner, may tsaka dadagdag pa, ka ba? meron idadagdag doon sa komento ko. Saka napapansin mo, partner, pag nagla-live siya, is, Mm. pag nagla-live siya sa hotel, halimbawa, is, lagi siya Oh, doon sa buffet, tapos tuwing yes, umaga yes. lang. So, Mm. napapansin mo talaga nag-a-avail lang siya ng free breakfast eh, pag nag-check-in lang siya eh. Ah, yes, Tapos yes, ano yes. pa, Totoo yan. questionable pa kung afford niya pa mag-check-in sa mga hotel or nag-aano siya or may nag-i-sponsor sa kanya. Kasi nga 'di ba, Mm. may nag-i-splok nga na sumasideline ngayon sa casino. Ginagawang utosan ng mga big time player, 'di ba? Mm. Pero partner, maraming resibo na nagpapakita talaga na ano lang talaga. Gusto niya lang pagkakitaan ng social media Yeah. kasi alam mo naman ng social media, pag in short, yung tinatawag natin na clickbait. Oo. So, ayun, yun lang yung source of income niya. Then, syempre, dahil ano siya, kumbaga, boy siya, Mhm. sorry sa term pero marami na nagsasabi sa social media nito na sunod-sunuran lang siya sa Kumbaga in Oo. short, utusan. Oo. Utusan lang siya ng mga mayayaman na, oy, bili mo ako ng soft drinks. Parang ganun. Oo, Ganun, ganun. mas, hindi ko na siya ginawang technical pero maraming nagsasabi at nakakita na utusan lang siya ng mga mayayaman. Oo, yun yung nakakalungkot. Pero syempre, yun yung ganun ang pinasok niyang buhay eh. So Yun yung anyway, isa. balik tayo do sa negatibong aspeto or negatibong epekto dun dahil sa pinagagawa niya or sa mga other na con artists. So, unang-una is, nagkakaroon tayo ng trust issue. So, bakit ko nasabi yon? Mga tao is, imbes na maniwala sa mga Samaritan Act na nakikita natin sa internet or sa personal is, iniisip na lang, social experiment na lang to, feeling ko, ganun. 'Di ba? So, syempre, nagkakaroon ng trust issue kasi doon mo malalaman na for the engagement lang pala nung ginagawa na pagtulong imbes na bukal sa kalooban which is yun ang nakakalungkot, 'di ba? Pangalawa is nasasaktan at naloloko ng mga mahihirap
na umaasa sa tulong. So, technically speaking, syempre, mga hako sa hirap, syempre, ah, doon sila umaasa sa tulong ng di lang sa tulong ng gobyerno kundi sa tulong rin ng mga pribadong individual. So which is kabilang na doon sa ginagawa kunwari ni Norman Mongkos halimbawa do sa Payaman Challenge siya. So ibig sabihin noon sa nung mga inaasahan nila na bigas halimbawa since niyayabang niya na nagbibigay siya ng bigas ah ginagawa niya lang palang front cam para mapanloko ng tao is nasisira nung tiwala kagaya nung sinabi ko sa kanila at nasasaktan sila kasi umasa sila na mambibigyan sila ng bigas halimbawa. And then pangatlo is nagkakaroon ng sira ng reputasyon sa mga organization or mga sektor na may mabuting layunin kagaya ng mga NGO or mga foundation talaga. So dahil doon nadadamay sila para sa akin is syempre ang tao pag once na naloko na ng tao, syempre maniniwala pa ba sila? Ibabalik pa ba nila nung 100% na tiwala nila doon sa nabigay na yun? Syempre hindi na, 'di ba? Pero syempre mapapatawad nila 'yon kung hihingi ng pasensya doon nung nanloko sa kanila. And then pangapat or panghuli is nagkakaroon ng takot or galit ng mga tao sa publiko sa mga taong nagmamalasakit talaga. So, syempre, nagiging domino effect din rin to. Syempre, madadami na naman natin yung mga politiko na dyan. Kahit matino na nagseservisyo, hindi na nabubulsa, is nadadami din sila. Dahil dun sa ginagawa ng mga manlolokong tao na individual. Kagaya ni Norman Mangusin. Fuck you. Galit na galit na. So, ayun. May dadagdag ka pa partner Ayun or lang. goods na dun? Ayun lang. So, ano nga ba yung partner? Ano nga ba yung mabibigay nating payo sa mga listeners natin and followers natin? Meron akong apat na kategorya dito. Unang-una, hindi lahat ng tumutulong is bayani. Minsan marketing lang 'yan. Yan. Pangalawa, kung gusto mong makatulong, gawin mo sa tahimik at totoo. Mm. Hindi na kailangan pang i-post sa mga social media. Yeah. 'Yun ang totoo. Siyempre, Kasi publicity ano nga yan eh. ano yan hayaan mo yung mga taong makapag-recognize or sila yung maging boses mo na, oh, ito si Otits tumulong to. Kahit Mm. wala kang pinapakitang dyan, No. mga post or picture, sila na bahala dyan. Oo. Na ikaw Saka ganun bilang, talaga mga ginagawa may mga sincerong talagang tumutulong sa kapwa-tao. exactly. Mm. Maraming mga mayayaman at bilyonaryo na gumagawa nun na ayaw Oo. nila ipaalam sa lahat Nahayaan lang na nila na nung tumulong tumulong sila. sa kanila na mag-promote sa kanila, ganun, 'di ba? Exactly. So, ayun, yun Siyempre, yung publicity nga eh, good or bad mm, publicity, still mm, publicity, ika nga, 'di ba? totoo yun. So, pangatlo is sa panahon ng fake news at social media, ang tunay na disiplina is fact-checking at matuto kayo guys na mag-research. Kasi Yan. libreng-libre lang lahat ng yan. So, Isip, nakapublish gumamit ng yan sa critical internet. thinking, wag uto-uto. Mm. Huwag kayong makinig kung for example ganito lang technique niya. Kunyari may narinig or nakita kayo sa social media na may mga bagay-bagay na kakaiba dun sa nagbo-broadcast nun, i-check niyo agad. Mag-research agad kayo. Kasi libre lang naman yan. Huwag kayong maniwala kasi lahat ng nakikita nyo sa social media is basura lang. Yan. For Kung entertainment lang, promise. masasabi partner na hindi ko masasabi na lahat ay totoo, pero wala pa para sa akin na opinion ko lang, wala pa sa 1% na totoo ang nilalathala dyan sa social media. Mas maigi pa rin na manood ka, magbasa, at syempre mag-research kung totoo man yan o hindi. Para mapatunayan mo sa sarili mo na yung ginagawa niya or pinapakita niya dun sa camera na yun is totoo. So, huwag kayo Tama. maniwala. Yun lang yung may bibigay ko. Ikaw ba, partner? So, ang idadagdag ko lang dun sa aral mo is, syempre, yun nga, kagaya nga nung sinabi mo, huwag kayo mag-depend dun sa sinabi ng content creator or nung nagsasabi dun sa social media. Mag-research din, di ba? O syempre, kung there's something fishy,
alamin na lang nyo na lang na in research on your own way. Kasi di naman kasi natin maiiwasan na minsan dun sa social media, pag nung nagnanaratibo doon, minsan nagkakamali sila na sinasabi. Di natin maiiwasan yun eh. Pero nung sinasadya ba na magsabi ng false information tapos ipamukha na sila ang malupit, sila nung may bitaw, ganon, sila nung may napatunayan sa buhay pero hindi wala palang bilang, wala palang bitaw, is yun ang masama. At yun ang nakakatawa kasi dahil nauto ka pero nakakainis kung ikaw nung biktima ng pangunguto na yun. So yun, para sa mga aral natin ngayon, may mga lima akong ibibigay na aral patungkol dun sa topic natin ngayon. So unang-una is hindi lahat ng matamis na salita ay totoo sa puso. So syempre merong talagang tinatawag na persuasive thoughts na tinatawag. Syempre, pag sinabi natin persuasive thoughts, more on sales talk, technically speaking. So, minsan sales talk tayo ng mga mabubulaklak na salita para maikot nila tayo or para ma-hypnotize tayo kung low IQ ka ganun, 'di ba? Kung hindi ka nag-iisip, pwede ka ma-hypnotize nun dahil dun sa mga mabubulaklak na salita. So, syempre, napansin ko kasi kay Norman Mangusin is maboka siya, pero at the very end of the day is lumalamang talaga nung kasinungalingan, umaalingaso nung pagkasinungalingan niya kasi hindi consistent kasi nung mga statement na sa mga sinasabi niya. So, pangalawa is matutong magsuri bago magtiwala. So, yon lalo na sa panahon ng social media kung saan madaling gumawa ng peking ima. Yon, na kagaya nung nabanggit ko na kanina. So, proceed na tayo sa pangatlong aral. So, pangatlong aral is ang kabutihan ay hindi ipinagyayabang, kagaya yung sinabi ng aking partner kanina. Ang tunay na tumutulong ay tahimik at hindi kailangan i-viral. So, kung ang para sa akin ang totoong flex is maraming makarecognize sa'yo na isa kang mabuting tao. Hindi nung iyayabang mo sarili ko, ito, nagawa ko, ito, ganito, ganyan, ganyan. So on and so forth. Para sa akin, ang tunay na flex is, hiyaan mo na nung tao makadiscover sa'yo kung ano yung kakayahan mo para sa buhay. Sarili mo sa buhay. Ganun. So, pang-apat is be responsible sa pagtulong. So, siguraduhin ang iyong donasyon or suporta ay napupunta sa tamang tao or organisasyon at hindi to pang front para mapanglinlang sa kapwa-tao. So, syempre kung magtutulong ka sa kapwa-tao is in kind talaga at sincero ka talaga sa sarili mo. Hindi mo siya ginagamit as a investment para magkaroon ka ng identity or charisma para sa community natin. And then ang huli is ang hustisya at katotohanan ay lagi lalabas sa huli. So kagaya nga ng sinabi ko kanina, dahil sa kasinungalingan na sinasabi ni Norman Mangusin is lumalabas rin ng katotohanan dahil hindi siya inconsistent sa mga sinasabi niya. Kung ano nung pinagsasabi niya, talaga kung totoo siya. Tapos wala pala siyang pera, mapapatunayan na wala talaga siyang pera. Lakas siya magsabi na ang pamilyang Marcos may utang sa kanya, trillion pa. 'Di ba? Parang too good to be true, 'di ba? Para sa akin, partner. So ayun, sa mga Baka batukan siya ni BBM. kaya nga pag yung gumante ng pamilyang Marcos, kasi di pa gawaganti eh, hinahayaan na lang mabait eh. Pag gano'n, pag kumilos yan, tangina kulong yan, baka habang buhay pa kumulong yan. Talagang pepetensya ng mga Sputnik. Kasi pala siya, mayor pala siya. Yan, pepetang kita, gago. So anyways, sa mga listener at viewers natin, we hope na marami kayong mapulot na aral patungkol sa mga topic namin at sa mga darating pa na topic sa ating podcast. Yep, yep. So, before mag-end tayo ng ng kwentuhan natin. Maraming salamat sa mga nakikinig sa atin diyan sa mga social media platforms natin. Don't forget to in Facebook, don't forget to like and share sa mga pinopost natin every week na mga episode. So, follow nyo lang and like. And then also sa YouTube, don't forget to hit the like and click the notification bell and subscribe. Tatlo lang gagawin nyo. Then also follow lang din kayo sa Instagram natin and sa Spotify natin. So, dyan mga nakalathala lahat ng mga episodes na ginawa natin starting from episode 1 until this current na episode natin. So, and don't forget yun kasi guys,
laking tulong na yun sa amin ng mga content creator to create um, more videos na talagang pasok sa ano nyo, pasok sa panlasa nyo na topic. And then also, you can also leave a comment kung ano yung gusto nyo na ano na itopic namin ni partner Otits dun sa ano sa podcast natin. So ayun lang yung ano idadagdag ko before ako mag iwan ng katanungan sa inyo dito sa topic natin. Ikaw ba partner, may dadagdag ka pa ba? Wala na. So, ayun, before tayo magmamba out, may tanong lang ako sa mga listeners natin. Bakit sa tingin nyo guys, madali tayong mauto ng mga taong may kwento ng pagtulong? So, ayun lang yung ano, tanong ko. So, leave it a comment sa mga social media platforms natin, sa Facebook, sa YouTube, and then also sa Instagram and sa Spotify natin. So, maraming salamat sa mga nakikinig at mamba out. Ah. Uh, Aha! aha! Okay, Ninam. Okay na na!